Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa natin ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 08 July 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Panaghoy, Chapter 3. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Parusa, pagsisisi at pag-asa. Panaghoy chapter 3 verse 1. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Verse 2, itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Verse 3, walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Verse 4, tatad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Verse 5, ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Verse 6, isinadlak niya ako sa kadliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Panaghoy chapter 3 verse 7, ginapos niya ako para hindi makatakas, pinalibutan ako ng pader na mataas. Verse 8, nanambitan man ako at humingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking dalangin. Verse 9, susuray-suray ako sa tindi ng hirap at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Verse 10 say, parang usong nag-aabang sa akin at parang liyong nag-aantay. Verse 11, hinabol niya ako sa kaniluray at iniwang nakahandusay. Okay, dito tayo sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 12. Iniakma niya ang kanyang pana at ako ang ginawang tudlaan. Verse 13, tinamaan ako sa aking puso ng kanyang mga palaso. Verse 14, buong araw ako ay pinagtatawanan sa mga kwentuhan. Ako ay biruan. May nag-text. Verse 15, pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinalasap niya sa akin. Verse 16, inginodnod niya sa lupa ang aking mukha at idinikdik sa bato ang aking bibig. Verse 17, naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Verse 18, kaya't sinasabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Verse 19, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Verse 20, lagi kong itong inaalala at ako'y labis na napipighati. Verse 21, gayon may nanonumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong. Verse 22, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Verse 23, ito ay laging sariwa, bawat umaga katapatan mo'y napakadakila. Verse 24, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Verse 25, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Verse 26, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Verse 27, at mabuti sa isang tao na siya matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Verse 28, kung siya ay palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Verse 29, siya magpapakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Verse 30, tanggapin ang lahat ng pananakit at pagkahamak ng kanyang daranasin. Verse 31, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Verse 32, bagaman siya nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Verse 33, hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Verse 34, hindi nalingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Verse 35, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkitain, kung tayo'y pagkaitan. Ulitin ko yung verse 35, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Panaghoy chapter 3 verse 36, kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Verse 37, walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Verse 38, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Sabi ko sa inyo guys puro kay Yahweh talaga. Kung may nangyari man sa inyong masama, kung may nangyari man sa inyong mabuti, puro kay Yahweh galing. Tingnan mo, verse 37. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. O diba? Kaya nga kahit si Satanas na yung i-trial niya tayo, yung bang
anhin nila tayo ni Satanas, bali may pahintulot yan ni Yahweh. Okay. Verse 38. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Verse 39. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Verse 40. Siya sa atin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo manunumbalik kay Yahweh. Ang lagi kong sinasabi sa inyong malaking kasalanan natin is yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang pinakaayaw ni Yahweh. Verse 40. Siya sa atin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo manunumbalik kay Yahweh. Verse 41, dumulog tayo sa Diyos at tayo manalangin. Verse 42, kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Verse 43, sa iyong matinding galit ay hinabol mo kami at walang awang pinatay. Verse 44, ang galit mo ay tila makapal na ulap na hindi malampasan ng aming mga dalangin. Verse 45, ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan ng sanlibutan. Verse 46, kinukutya kami ng aming mga kaaway. Verse 47, nagdaan na kami sa pagkawasak at kapahamakan, naranasan namin ang mabingit sa panganib at manginig sa takot. Verse 48, hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Verse 49, walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha. Verse 50, hanggang si Yahweh ay tumanghay mula sa langit at kami lingapin. Verse 51, nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng mga kababaihan sa aking lungsod. Verse 52, para akong ibong binitag ng aking mga kaaway, gayong wala silang dahilan upang kamuhian ako. Verse 53, ako'y inihulog nila ng buhay sa isang balon at tinakpan ng bato ang bunganga nito. Panaghoy chapter 3 verse 54, lumubog ako sa tubig at nasabi ko wala na akong pag-asang mabuhay pa. Verse 55, O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Verse 56, narinig mo ang aking samo. Huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Verse 57, nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Verse 58, tinulungan mo ako, Yahweh, at iniligtas mo ang aking buhay. Verse 59, hindi kaila sa iyo ang kasamaang ginawa nila sa akin, bigyan mo ako ng katarungan. Verse 60, nakita mo ang kanilang paghihiganti at masasamang balak laban sa akin. Panaghoy chapter 3 verse 61, narinig mo, Yahweh, ang pangungutya nila at mga pakana laban sa akin. Verse 62, nagsasalita at nag-iisip laban sa akin ang mga kaaway ko. Verse 63, mula umaga hanggang gabi kanilang panunuyay, walang pasintabi. Verse 64, O Yahweh, parusahan mo sila ayon sa kanilang ginawa. Panaghoy chapter 3 verse 65 to 66, pahirapan mo sila at iyong sumpain, habulin mo sila at iyong lipulin. So bukas na itong guys, chapter 4. Naganap ang pagpaparusa sa Jerusalem. Okay. Ako talaga, yung lagi kong sinasabi na tama na Father God yung ganyang gulo-gulo. Tsaka tama na yung makontento na yung mga bawat bansa kung mayroon sila. Huwag na silang manakop pa ng kung ano-ano pang bansa. Lalo pa yung maliliit kami bansa, tapos ang daming gustong sumakop. Magmula sa Espanyol, 'di ba? Kaya talaga tayong mga Pilipino dapat talaga ipaglaban natin yung ating sovereignty. 'Di ba sabi nga ni Commodore Tariela kahapon, ano ba yung dapat nating isigaw, guys? Ang West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Ang West Philippines, ang yaman ng
West Philippine Sea ay para sa Pilipino. So, para lang sa Pilipino, exclusive yan. Yung West Philippine Sea. Yun lang. Kaya dapat natin talagang ipaglaban. Kasi hindi dapat makinabang yung iba riyan. Kasi sa atin pa lang nga dapat tayo lang talaga ang makikinabang dyan. Puro Pilipino lang, please. Bye everyone. God bless.